Sino ang apat na nilalang na buhay sa Apokalipsis? Sa aklat ng Apokalipsis, may binanggit na kakaibang mga nilalang sa langit, makapangyarihan, misteryoso at puno ng kahulugan. Sino nga ba ang apat na nilalang na buhay at ano ang papel nila sa harapan ng Diyos? Sa Apokalipsis chapter 4, verse 6 to 8. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang ay katulad ng leon. Ang ikalawa ay katulad ng guya. Ang ikatlo ay may mukhang gaya ng tao. At ang ikaapat ay katulad ng agila. Ay katulad ng agilang lumilipad at sila'y walang tigil sa pagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanong, sino ang apat na nilalang na ito at bakit sila kakaiba? Ang apat na nilalang na buhay ay mga makalangit na nilalang na nasa mismong presensya ng Diyos. Hindi sila ordinaryong nilalang. Sila ay sumisimbolo ng kapangyarihan, katangian at kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang nilalang, mukhang leon. Ang leon ay simbolo ng lakas at kapangyarihan. Napakita nito na ang Diyos ay makapangyarihan at hari ng lahat. Ikalawang nilalang, mukhang guya o baka. Ang guya ay simbolo ng paglilingkod at sakripisyo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay mapagbigay at handang magsakripisyo. Ikatlong nilalang, mukhang tao. Ito ay sumisimbolo ng karunungan at katalinuhan. Ang Diyos ay marunong, may plano at may layunin sa lahat ng bagay. Ikaapat na nilalang, mukhang agila. Ang agila ay simbolo ng bilis, taas at kapangyarihan sa kalangitan. Pinapakita nito na ang Diyos ay dakila at higit sa lahat, puno ng mga mata. Ibig sabihin sila ay laging nagbabantay at nakakakita ng lahat. Walang nalilihim sa Diyos. Siya ay nakakakita ng lahat ng nangyayari. Banal, banal, banal. Ito ang kanilang walang tigil na pagsamba. Pinapakita nito na ang Diyos ay ganap na banal at karapat-dapat sambahin. Ang apat na nilalang na buhay ay hindi lang basta kakaibang nilalang. Sila ay paalaala kung gaano kadakila ang Diyos. Siya ay makapangyarihan. Siya ay mapaglingkod at mapagmahal. Siya ay marunong. Siya ay dakila at higit sa lahat. Sa tuwing mababasa natin ang Apokalipsis,